Hala, pagkalaki-laki naman itong isdang bitbit ni Madam. Hindi nga halos niya mabuhat sa sobrang laki. Bale, ito yung nahuli ng Uncle Suso ko. Abay, jackpot talaga. Ang malaking isda na to, tinatawag sa amin na tangigi. Eto na nga at tinimbang na para magkaalaman na. Abay, halos umabot ng 8 kilo. Eto na ata yung pinakamalaking isda na maluluto ni Madam. Bago kasi ng isda yung uncle ko, sinabihan ko na kapag makahuli siya ng malaking isda, si Madam nang bibili. Kakayanin ba nitong Madam nyo na lutuin to? Ang lakas naman ng loob mo, Madam. Sa paghiwa nito, nahirapan na siya. Minalas pa kasi nag-brand out pa. Bahala na, magaling naman si Madam magmekos-mekos. Sisimula na ni Madam, natatadta rin to. Unang hiniwa ni Madam yung sa may buntot na parte. Hindi lang basta hiwa to, ginamitan na niya ng pambihirang teknik. Dahil nahiwa na nga ni Madam yung nasa buntot na parte, abay eto na namang sa may ulo niya tatadta rin. Talagang bugbog sarado yung isda bago maluto. Abay, ulo at buntot na tong nahiwa ni Madam. Yung naiwang gitnang parte, naghiwa lang si Madam ng konti. Tapos yung natira, ipapatigas niya muna dito sa freezer. Mas mabuti na din to para may maulam sa susunod. Huhugasan na nga ni Madam to isa-isa. Yung ulo na parte, abay tinulang, masarap na luto niyan. Tapos ito ngang sa may buntot, aba masarap isugba to. Uunahin munang lutuin ni Madam itong buntot. Napakadali lang namang lutuin to kasi iihawin lang. Baliktara na nga niyang binubura ng asin. Tapos naglagay din siya nitong, ewan ko anong tawag dito. Basta magkapamilya lang sila nito sa paminta. Doon na nga to iihawin ni Madam sa labas. Dahil pagkadilim dilim dito sa loob. Naghanda na nga siya dito ng uling. Tapos inutusan ko yung uncle at auntie ko na sila na bahala magpasigan yung uling. Diba, umapoy na kaagad? Pag si Madam yung magpasigan yan, paniguradong matatagalan. Nilabas na nga niya yung pangmalakasang ihawan, ipiniwesto na at sinalang na nga yung buntot ng isda. Tapos, pinabantay ko na sa uncle ko, siya na bahala dyan. Tatadta rin na nga ni Madam itong ulo ng parte ng isda. Sa lahat ng tinulang natikman ko sa buong buhay ko, etong ulo ng isda talaga yung pinakamasarap. Hindi na kaya ni Madam na tatadta rin to, kaya nagpatulong na siya sa papa niya. Ginamitan na nga ng itak ni Papa para matadtad na kagad. Pagkatapos mahiwa, hinugasan ko na kagad. Dahil tinula yung luto na gagawin natin dito, hindi talaga mawawala yung malunggay. Abay, ipinasa ko na kay nanay kasi siya na bahala sa malunggay. Pagkapasok ko sa loob ng mansyon, nakita ko yung auntie ko na binalatan niya yung ibang ricados. Habang si Madam tuloy pa din sa pagtadtad dito. Kukumplituhin na niya yung putaheng gagawin niya ngayon. Syempre, dahil merong tinula at sinugba, hindi mawawala yung kinilaw dyan. Kaya sisimula na ni Madam na tatadta rin lahat yung mga ricados. Pinaliktad na nga itong sinugbang isda. Kunting kembot na lang, maluluto na to. Kaya sisimula na ni Madam na lutuin itong tinola. Sakto din at kumulo na ito. Kaya nilunod na ni Madam yung ulong tinadtad dito sa malaking kawali. Tapos binuhos na kagad ni Madam lahat yung mga ricados. Kapag fresh talaga na isda ang itinola mo, abay masarap talaga yan. Lalo pang sasarap yan kasi mekos-mekos pa ni Madam. Kompletong kompleto kasi may mga gulay pa. Abay sabaw pa lang, alam mo nang tinulan na. Siyempre, titikman ni Madam yan kasi siya ang nagluto eh. Ano Madam, masarap ba? Dahil perfect na yung tinola, kaya eto na namang kinilaw ang imekos-mekos natin. Napakadali lang nitong gawin. Di mo na kasi tululutuin. Kumpleto lang yung mga ricados na ihalo mo dito. Tapos, lagyan pa ng sukang tuba. Halu-haluin mo lang yan ng todo para mamix ang all. Abay, pwede nang imukbang tong kinilaw na to. Yung mga natirang ricados para hindi masaya, ihahalo ni Madam sa gagawin niyang sausawan yan. Buhusan mo lang ng toyo at suka. Abay, perfect na tong sausawan sa sinugba. Eto na nga, hindi pa bumabalik yung kuryente. Kaya dinner with candlelight yung atake namin ngayon. Dito na nga lang kami sa labas kakain. Kaya pinwesto na namin yung mga pagkain sa lamesa. Sakto din at naluto tong sinugba. Talagang binantayan to ng uncle ko para hindi lang masunog. Pagkasarap-sarap na naman yung ulam namin ngayong gabi. Paano ba yan? Mapapasarap na naman yung kain ni Madam nito.